Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito. At ang ebanghelyo natin ay ang ebanghelyo ni San Lucas, chapter 4, verses 31 to 37. Ako po si Father Luciano Filoni, Paris Priest ng Kristong Hari sa Diocese of Novaliches. Sabi ng ebanghelyo, sumigaw ang demonyo ng malakas, ano ang pakialam mo sa aming Jesus na taga Nazaret, na parito ka upang puksain kami? Gusto ko itong demonyo talaga. May dalawang ugali na pwedeng maging ugaling natin, kaya ingat tayo ng extra. Sobrang ultra ingat sa dalawang ugaling ito na ugaling ng dyablo, na pag ginaya ko ay maging ugaling dyablo din ako, pati ikaw. Ang una is, anong pakialam mo? Yon ugali na parang feeling na hindi dapat pakialamanan. Ugaling demonyo yan eh. Yung mga anak ng Diyos ay kailangan ng kalinga, ng pakialam at pakilahok. But anytime that you tell someone, anong pakialam mo sa akin? Parang pinuputol mo yung ugnayan sa tao na yan. And that's something that hurts a lot. At minsan sa loob ng pamilya, sinabi ng mga anak sa magulang, anong pakialam mo sa akin? Sinabi ng tatay sa mga anak, huwag niyo akong pakialaman ang buhay ko to. Every time na lumalabas yung salita niya, anong pakialam mo sa akin? Tandaan mo, hindi galing ito sa Panginoon. Usapan demonyo, salitang demonyo yan eh, na nakakasira ng ugnayan. At ang pangalawa na sinabi ng demonyo is, alam ko kung bakit andito ka upang sirain kami. Lahat ng ini-interpret ng masama, andito si Jesus upang iligtas siya, upang ang tao na yan ay bigyan ng panibagong kalayaan. Pero ang sabi ng demonyo is, andito ka upang sirain ako. When you interpret everything as negative, as if everything is against you, yan po yung diablo, yung interpretasyon na yan. Yung anak ng Diyos ay nakakaalam, ang sinabi ni San Pablo, na lahat ay nakakatulong sa mga nagmamahal sa Diyos. Everything works out for those who love God. So tandaan mo yung dalawang bagay na yan. At pag tukso na sabihin mo, refrain, usapan demonyo yan, hindi usapan ng mga anak ng Diyos. Kung nagustuhan mo ang video ito, pass it on. Punuin natin ng good news ang social media at gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.